Hello guys, magandang araw sa inyong lahat. Ang i-discuss ko ngayon ay regarding sa AlphaList at saka sa EBIR form. Minsan nakakalimutan natin yung username at saka password kaya hindi na natin mabubuksan. Kaya kung gusto natin magpalit ng username at saka password, ito na lang gagamitin natin. Itong gagawin natin. Okay, mag-umpisa tayo sa AlphaList. I-open natin yung C drive, local C drive. Ngayon hanapin natin yung file na BIR Alpha. Ito yung pinaka-latest ko yung Alpha 74. BIR Alpha 74. Open natin. Ngayon bubuksan natin yung file na ang may pangalan na file name na data. I-open natin yung folder na yon. Okay, ngayon na-open na yung data file. Hanapin naman natin ngayon yung file na file na USB log at saka USB log CDX file at saka USB log DBE file. Itong dalawang file na ito ay i-delete natin. Okay, na-delete na siya guys. Ngayon, pag na-delete na siya, pwede na nating i-open uli yung icon ng AlphaList data entry para mag-fill up tayo ng panibagong username at saka password. I-double click natin yung icon na yon. Pagkatapos, isulat na natin yung panibagong username at saka password. Ngayon, na-open na natin siya ngayon. I-exit natin uli. Titingnan natin kung makapag-open ba tayo uli. Okay, na-open natin. Sample, password 123. Okay. Ayun, okay na guys yung natin. Nabubuksan na natin yung AlphaList natin. Okay, exit na natin. Ang kasunod naman natin gawin ay yung sa EBIR form. Mag-open tayo uli ng C drive. I-delete natin yung lumang file ng EBIR forms. Okay, na-delete na guys. Wala na tayong file ng EBIR form. Ngayon, ang gagawin natin ay i-install natin yung latest na EBIR form. Ang latest niya ngayon guys ay itong version 7.9, 7.5. I-open natin siya. Katapos i-double click natin yung setup na file. Ayun, mag-install na siya. I-click natin yung yes. Click next. Click next. Click next. Install. Okay, tapos na ma-install yung EBIR form. Ngayon, ang gagawin natin ay hanapin nating icon ng EBIR form. Wala pala akong icon dito sa EBIR form. Check natin kung paano up BIR form. Wala siyang short key.
Okay, hindi mabuksan dyan. Hanapin na lang natin yung luma dito, guys. Ay, ito nabuksan na, guys. Okay, mag-input tayo ng data. Taxpayer identification number, 123. 123. 123. 1234. Select RDO 001. Line of business sample. Taxpayer's name sample. Registered address sample. Zip code 123. Telephone number 123456. Email address 123@gmail.com. Katapos mag-open tayo ng BIA form, percentage tax 2551Q, version 18. And then, fill up. Click fill up. Ngayon, ipa-confirm yung TIN number natin. Pag first time mong gumamit, may confirmation. One, two, three at gmail.com. Submit. Okay. Successful na yung pag-install natin. Ngayon, okay na yan guys. Tapos na lahat yung pwede na natin magamit yung AlphaList at saka EBIA form. Okay ba guys? Hanggang dito na lang yung video ko pagkatapos. Abangan nyo na lang kung sa yung mga susunod ko pa na video. Okay, bye-bye.